Si Digong daw alam na yung mga flood control, mga kababayan, yung mga reklamo sa flood control. O, eto na nga po. Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Ayan. Kay Digong. Ayan, Tatay Digong, alam na! Yung mga flood control, ano daw po ang reaksyon? Panoorin natin, masaya Pasko sa Pilipinas. Sabi ni Alicia Duran, nako pagka ikaw ba nasa harap mo si Bato de la Rosa, tapos tinanong sa iyo, Alicia Duran, gusto mo ba akong makulong? Doon sa ICC, gusto niyo talaga akong makulong? No, doon sa ICC. Come on! Mick Madi! Pag gumanyan ba, hindi ka maaawa, Alicia. Di ba? Sabi ni Derek Perido, Sir Mark, sabi ng mga DD-list, now weak leader si PBBM. Kaya nga nag-iiyakan sila ngayon. Tingnan mo, malalaking mga tao. Pag may reklamo, kailangan yung harapin. Hindi pwedeng tatakbuhan lang. Hindi pwedeng ganyan-ganyan. O, di ba? Yan yung presidente natin ngayon. Pakinggan ho natin ito, mga bossing. O, sabi ni Leng Guade, Wedfo, Suled! Isang bagsak nga. Suled! Kamao with green na heart. O, game. Ang maraming reklamo ngayon sa flood control projects. Mismong si Kitty nga ang nagkwento nito sa kanyang ama. Ano naman kaya ang say niya rito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Sabi ni Eric De Los Santos, Sir Mark, baka tumakas sila. May idea na sila. Pero mo sakto-sakto yung mga pangalan nila. No? Kung sakaling pangalan talaga nila yun. Oy, speaking of Davao, 51 billion daw yun. Pero baha pa din naman, ano? Pag nakita mo yung baha doon sa Davao, mamaraga siya eh. May alon eh. No? Pag nakita mo, wow! Dagat! Uy, hindi. Davao yan. Sa kabila ng mga usapin ng anomalya sa mga flood control projects sa bansa, may reaksyon si former President Rodrigo Duterte tungkol dito. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni former presidential daughter Veronica Kitty Duterte na naikwento niya sa kanyang ama during her August 15 visit ang mga kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Contractor na yan. Isa na rito ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa top Yan, dyan ho nagsimula lahat yan, mga kababayan. Nung naglabas ang Pangulong Bongbong Marcos, ito yung top 15 contractors, no, na laging nakakakuha ng proyekto sa gobyerno. Hindi niya naman sinabi na lahat yan may ghost project, na lahat yan substandard ang gawa. Basta yan yung mga nakakakuha. Tapos, inisa-isa na. Naku, ito mga diskaya ang may-ari dito. Di ba, ganun? Kaya nga, biglang nung nakita nila, naku, yung mga construction company na mga diskaya, lumalabas. Oh, binalikan nila. Dati kong napanood kay Julius Babaw to pinagmamalaki yung 40 luxury car Kaya pala, naisip nila, pinost nila. Di ba? Hanggang sa nung na-interview, nung pumunta na sa Senado, 28 na lang daw po. Hanggang sa ngayon, si Marcoleta, talagang porsigido na maging state witness, na sumailalim sa Witness Protection Program, yung mga diskaya, si Marcoleta. Sinita niya pa si Ramon Tulfo. Sinasabi ni Ramon Tulfo na 1 billion daw yung asking price. Tapos nagkasundo sa 120 million. Ako, nung nakita ko yon, ang inisip ko, si Boss Dante din yun eh. Yan yung naisip ko, yung nakita ko na nag-post si Ramon Tulfo. Siyempre, tayo, malikot ang isipan natin. Tapos, isa pang inisip ko, hindi kaya ang kapalit kung sakali na totoo yung sinasabi ni Tulfo is yung 120 million is ipaglaban mo kami para maging state witness ka. Hindi, masyado lang malawak lang ko yung isip ko. Wag niyo hong itatak sa utak niyo yon, no? Hindi naman po siguro ganon. Tuloy na natin. 15 contractors na kumita dahil sa kabi-kabila nitong flood control projects. At ang naging reaksyon ng dating Pangulo, tumawa lang siya. Tinanong, he asked if, was this the natawa lang. Siguro ang iniisip niya, si Marcos ang sasabihin niya mga yan. Saglit lang sir. Nung panahon nyo, sabi 13,000 plus yung mga flood control. Tapos nung panahon na ni Pangulong Bongbong Marcos, ayun na, bahang-baha na ang Pilipinas. Ano po ba yung sa inyo, sir? Merong expiration date?
dating Pangulo, na kapag ka, o eto mga flood control ko ito, pagka ako natapos na ng termino ko, ibig sabihin, hinto na ang hinto na ano, nakalimutan ko sasabihin ko, hinto na yung paggalaw nitong mga flood control na to, hinto na yung pakinabang ng flood control na to. Ganun po ba? Kaya natatawa lang kayo? Pagka iba na yung presidente, expired na yung mga flood control? Hindi. Kasi mga bato yan, mga siguro 50 years yan, ganyan tatagal yan. Ba't hindi po naramdaman yung 13,000 na flood control ninyo? Problem nung president ako, sabi ko hindi. You were a good one. You were an excellent one. So ayun, tumawa lang siya, then he quickly shifted na to the family matters. Kaugnay nito, inilunsad ng palasyo ang sumbong sa Pangulo website nitong August 11, kung saan mahigit 1,000 na ang nagsumite ng reports simula sa unang araw nito hanggang August 13. Nakapagtala naman ng mahigit 84,000 views ang website during the same period. Samantala, hinanap din Sabi ni Elizabeth Napisa, sus, kayo naman, it's simple. Sayang ang 120 million, di ba? Kaya dapat nakikipagbardagulan si Michael Peluca. Nakapeluka ba yung si Marcoleta? May napansin din ako kay Marcoleta eh. Isa doon sa inilalaban niya, yung hindi kasama o hindi sinabi ng batas na soli ng pera. Parang yun yung pinaglalaban niya. Correct nyo na nga lang ako. Tama nyo ako kung mali yung nasagap ko. Kung tama, no? Parang pinaglalaban niya din. Mr. Chair, wala naman po sa batas na magsoli sila ng pera. Tama ba? Hindi kaya baka yung 120 million, kung sakali, baka masama sa isosoli. Pero nakita ko nakapress na yung mga yung bank account nung mga diskaya. Isa yung sa babae, maliit lang, 59 million. Yung sa babae, malaki, 200 plus million. Yung kay lalaki, 59 million. Kakaunti lang. Sabi nila 11 digit daw. Nag-uumpisa ang 11 digit sa 10 billion. Pataas na ho yun, mga kababayan. Kung pagsasamahin mo yun, 300 million, naku po, wala pang 1 billion yun. Ang dami pang pera bago maging 1 billion yun. Biruin nyo yun. FPRRD ang common law wife na si Honorat Dictus Rex, shoutout sa'yo, boss! Avancenia sa pagbisita ni Kitty sa The Hague. He was looking for my mother again. And kasi akala niya, he thought that I'm alone here. But I said, no, my mother's just waiting there. Nasa labas lang. Pinagbawalan. Sino nagbawal? Sila Kaufman yata eh. Sila Sara Duterte yata eh. Kasi nagkaroon na ng Team Alpotera, Team Maharlika o kung Team Pero dapat to, mga kababayan, nalulungkot ako dito sa mag-ina na ito. Bakit to? Kasi biruin nyo ang dating Pangulong Duterte, simula maging Pangulo siya, hanggang sa kasalukuyan, hanggang maaresto. Ito naman po yung mga kasama eh. Dapat si Hanelet, hinahayaan nila. No? Hinahayaan nila makapasok. Naaawa ako. Tapos biruin mo, maririnig pa natin doon sa mga magkakapatid na parang lahat ng mga babae naging syuta lang. Biruin nyo yun. Masakit po yun, Syuta lang. Lahat sila, syuta lang ng dating Pangulong Duterte. Masakit din kay Kitty Duterte yun. Because you know the situation already. Matatanda ang pinagbawalang bumisita si Avancenia kay FPRRD na nakakulong ngayon sa ICC headquarters due to alleged crimes against humanity. Kinumpirma rin ito ng Chief Legal Counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Sa isang Mark, ang ibig sabihin niya, pinoprotektahan ni Marcoleta ang mga magnanakaw. Sabi ni Sir Marcelo Rosete, sabi, desperado ka na, Totnak, magbigti. Oy, late kayo, nandyan pa kayo sa nandyan pa sila doon sa pangalawang topic natin. Leonida Negrillo, shout out po sa inyo, madam. Si Saldico, nandito sa Oakland. Sabi ni Elma Singh. speech naman sa Filipino community sa Kuwait, sinabi ni Vice President Sara Duterte na bagamat pumayat ng husto ang dating Pangulo, tiwala pa rin naman siya na maaalagaan ito dahil may mga medical officer din naman sa ICC headquarters. Nakatakda ring bumisita ang bise kay FPRRD pagkatapos ng kanyang trip to Kuwait.
minsan hindi mo na maintindihan kung ano talaga ang lagay ng dating Pangulo. Meron nagsasabi sa kanila, butot balat na, payat na, ganito, ganyan. Minsan iniisip na lang natin, mga kababayan, hindi kaya trick nila to o hindi kaya gusto nilang pagmukain na, o ganito na, wala na, hindi na kaya magsalita, hindi na kaya magano. Kaya kapag tinuloy pa yung kaso dyan, wala, lugi na si Duterte. No, kasi yung sa Hong Kong bago hulihin, bago arestuhin, di ba? Nakatayo pa, 45 minutes pang nakatayo at nagsasalita doon sa harap ng entablado. Maayos pa. Meron pa, sipain ko sila dyan. Oh. Tapos nandoon na sa ICC, yung unang pagharap sa mga tao, iba na. Parang umattend na ho ng birthday party. Yung may palaruho na pahabaan ng boses, happy birthday pambansang nanay survivor. Yung kanya naman, my name is Rodrigo Duterte. Panalo ka na! Panalo ka na! Oh, ang haba, ikaw pinakamahaba. Ay nako po, mga kababayan. 2,300 viewers. No? Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share dito sa ating YouTube channel, mga Boss Chipamo Sir. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow yung ating Facebook page na Mark Ramos. O, pakisuportahan, gawin na nating 100,000. Muli po, ako'y magpapaalam na, huwag niyong kalimutan mag-like bago kayo lumabas. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Rodrigo Duterte.